Ibig sabihin, sa tagal ko po sa gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at sasamang gawain. Pero dito po, sa administration ni Bongbong Marcos, ito na yung the worst ang sinasabi ko. Kaya binabati ko. Today, isa pong lawyer, public servant at politician. Kinilala po Yes, sa tama po. kanyang napakatapang na paninindigan. At higit sa lahat, importante, dapat hindi lang yung katapangan na nakikita natin. Kundi yung kanyang malasakit sa mabuting Itong ano kasi nila na magiging guest nila, hindi lang sa matapang eh, no? Napakabigat pa ng ano ng credential nito. Kumbaga, bigatin ang pinag-aralan nito. Hindi basta-basta. Pero nung una, itong guest nila eh, nabansagang ang baliw eh, di ba? Medyo natatawa yung mga tao sa kanya. Kasi nga, nung nakarang election 2022, grabe ang suporta niya sa Dilawan. Tapos, nagiging ano pa siya, yung entertainment, di ba? Yung pagiging palatawa, pagpapatawa sa ano, sa stage. Alam niyo yun? Yung pagpapatawa niya sa kada meeting de avance. Nung kasagsagan ng lumaban ng presidente si Leni Robredo. Etong guest nila, Dilawan to, pero tahanga ka talaga rito. Talagang may paninindigan. Grabe. Yung paninindigan niya, consistent. Yan po talaga. Napaka-consistent po nung paninindigan niya. Kaya ito po para magkakaroon tayo ng kaalaman. Magkakaroon tayo ng mahalagang kaalaman tungkol sa kanya. At magkakaroon tayo ng idea kung bakit kinasusuklaman niya ang gobyernong ito. Pero marami nang nangyari, marami ng corruption, marami ng flood control, marami ng flood control na scam. Pero dito, ibang klase po ang knowledge na may bibigay at may share niya sa atin. Kumbaga, ito yung pagkakataon na wag nating palagpasin. Hindi lang babati ko sa gobyerno eh. Kumbaga, may lalim, may hugot yung mga paninindigan niya laban sa gobyernong ito. Kaya ito po, panoorin po natin. pamamahala. Good governance. Siya po'y natapos ng master's degree in public administration. Walang-wala, dyan lang naman sa Harvard University's Kennedy School of Government bilang Edward S. Mason Fellow at Class Marshal. Isa rin po siyang graduate ng economics sa UP Diliman. Nagtapos ng abogasya sa UP College of Law kung siya po ay kabilang sa top 10 ng klase. Hindi lang yan, tumanggap din ng Dean's Medal for Academic Excellence. Kaya ang iba na Kaya nga dito sa college, di ba? Yung eskwelahan na yung university na yan. Hindi basta-basta rin yan. Pero kapag ikaw naging top 10, ibig sabihin, malupit ka na. Kahit hindi ka man lang mag-top 1, kahit hindi ka man lang mag-second, third, fourth, fifth, yung pagiging pasok niya sa top 10, okay na. Malupit na yan. Na naman si Cardinal Sin. pero 2015, bago siya mapunta ng Kasama na po dyan, yung naging professor ako sa UP College of Law. Ibig sabihin, sa tagal ko po sa gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at masasamang gawain. Pero dito po, sa administration ni Bongbong Marcos, ito naman sa gobyernong ito, di ba? Hindi mo naman masasabi. Maganda, may mga pangit, may maganda. Kasi iba-ibang tao ang naglilingkod dyan. Maraming tao o empleyado ng gobyerno. Kaya hindi mo rin masasabing lahat, lagi, parati-rati, consistent na maganda ang ginagawa. Dahil may mga kabalastugan na mga maliliit sa baba, sa taas, sa pinakataas. Pero ang importante, huwag magkaroon ng kalukuhan sa pinakamataas. Pumapangalang sa pinakamataas. Yung mga sinasabi ni Marcoleta mga butete at sapsap lang, di ba? Di ba? Kung yan lang mga butete at sapsap lang, madaling mahuli yan. At madaling makulong. Kasi, ang lilit lang ng mga kinukuha at mga kinukurap niyan. Hindi kagaya sa pinakataas. Imagine, kung ito total mo, trillion.
trilyon po ang nakukurap at nananakaw sa ating kaban ng bayan. Yun lang talaga. Ito po ano yan. Ito na yung the worst ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang The worst. administration Yan niya dahil hindi ko na po Trillion na kaya kasi. na kimkimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Ngayon lang, and with good reason. After analysis at objectivity. Nabanggit niyo yun. Tama po, tama. Puntahan muna natin yung analysis. Kasi ang nakikita lang ng tao ay nakapost na maikling mga salita, di ba? Yes. Ano po yung sinasabi yung analysis behind? Paano nyo nasabi na... Anong triggering factor, ano? ano ang nakita ninyo? Tingnan po ninyo yung economy natin, which is the reason why. One of the reasons why ang mga tao ay nagpoprotesta na ng tuloy-tuloy. Iba-ibang grupo na nagpoprotesta, lalo na nitong nakaraang buwan at itong November. Dahil, Kasi nga naman, kung Kung titingnan mo nga naman, no, yung papaliwanag niya, bumubulusok na ang ekonomiya ng ating bansa. Yan po ang totoo. Pero, pilit pa rin nilang pinagtatakip, etong gobyernong ito, pilit pa rin nagsisinungaling, kung ano na pinagsasabi. Basta yung masabi lang na kagagawan lang daw ng kritiko, laban sa Pangulo. Pero ang totoo po, bulusok na po pababa ang ating ekonomiya. Yan po, ipapaliwanag eh. Kumbaga, kita-kita naman, di ba? po ninyo, minana po ni Duterte, ni President Duterte kay GMA, ay maganda po ang ekonomiya. Oo, di ba? Minana po niya kay Pinoy. Di po ba? Yan example yan na hindi gumagamit na pulburon. Halimbawa na lang natin si Gloria Macapagal-Arroyo, nasa matinong pagkakapinuno, matino. Isa lang po yan sa talagang hinihilang natin, ang maging matinong pinuno. Kasi ito nga di ba, pagbubulgar ni Jaime Marcos Imagine, yung magmamanibela ka sa isang bansa, kumbaga ikaw ang leader may may bisyo. Paano mo madidesisyonan ng magandang ating bansa? Iyan nga si Gloria Macapagal-Arroyo kahit na sabihin mong hindi ekonomista yan. Basta maging matino lang. Okay na. Huwag lang corrupt, di ba? Okay na siya, di ba? Kaya tinan mo, sinasabi niya matino. Kumbaga minana ni Pangulong Duterte sa isang matinong Pangulo na magandang ekonomiya. In-endorse sa atin ni Macapagal-Arroyo. In-endorse kay Pangulong Duterte na matino at magandang ekonomiya. Diba? Doon na tayo, panalo tayo. Pero hindi Mali po ang sinabi niya pala rito. Galing kay Pinoy. Kumbaga, in-endorse ni Macapagal-Arroyo kay Pinoy na maganda ang ekonomiya. Dahil magaling dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Magaling, di ba? Ito namang, pero sa akin lang bumagsak din tayo kay Pinoy. Malala rin naman, di ba? Pero hindi kagaya ngayon, talagang grabe, trilyon ang ninakaw, pati yung gold. Alalahanin po natin yung gold. Totoo po yan na ninakaw nila. Pinagbenta nila. Imagine, totoo po yan. Yes po. Ayun. Ako yung na-appoint ng mga Aquino pero karangalan ko po yun. At maganda naman po ang pamahala ni Noynoy Aquino. Siya po na-appoint sa akin sa COA, siya po na-appoint sa akin sa Comelec. Si President Cory Aquino po nag-appoint sa akin as OIC Mayor ng Cadiz. Cadiz City. Ako nanalo ng eleksyon at 6 taon ako nagsilbi sa Cadiz City. And when I left Cadiz City, it was a first-class city. Wow. From a bankrupt third-class city in 1986. Kung titingnan po natin mula kay
Si GMA, GMA. was in power dahil sa EDSA 2. Hindi po ba? Opo. Tinanggal ng mga tao si Erap. ang Catholic Church, si Cardinal, si Marcos, tinanggal ng natin, pinatalsik sa people power, Si na Cardinal nanawagan si Sin Cardinal Sin. Ngayon si Erap naman, di ba? Dahil po naman sa kanyang pangungurakot, ay nag-lead na naman si Cardinal Sin Maganda, at mga nakuraw. NGOs. Hindi po ba? Tapos si GMA. Si Pinatanggal ang GMA kurako. po, nung una, ayaw nila kasi ayaw nilang siya magpresidente, pero nangako siya na hindi siya tatakbo. Pero tumakbo siya. Pero ano ang resulta? Maganda ang resulta. Kasi si GMA po, Gloria Macapagal Arroyo, has a PhD doctorate degree. Kaya nga, kung titingnan nyo, di ba, kung sino ang nagpatayo ng MRT. MRT. Ang MRT ngayon, alam nyo, napapakinabangan ng gusto. Napapakinabangan ng tao. Alam nyo kung bakit? Traffic na sa EDSA. Traffic na traffic sa EDSA. Iyan ang ginawa niya. Para maging mabawasan ng tao sa EDSA, pasahero. MRT. Kaya lang, kailangan madisiplina ang tao. Kailangan sa MRT, pumasok ka ng maaga, bumiyahe ka ng mahaba para ang MRT consistent yan. Consistent, di ba? Kapag ka nagtanghali ka, ay marami ng pasahero, di ba? Kaya good job po, palakpakan po natin si Gloria Macapagal Arroyo na sa kanyang galing ang MRT. In economics in the University of the Philippines. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, ang taong may sadyang talino at kaalaman sa ekonomiya, ay talagang bihira po siya nagpipailure. So, after that, Pinoy inherited, di ba, a good economy. Okay? The result was good. He was also a good president. Wala kang makitang usap corruption. Okay naman kay And then, Pinoy. Duterte became president in a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? So, taon. mabakyat Partida, yung di ba? debt ng Pilipinas because Yan nga yung nakakapanghinayang di ba? Partida pa, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng yung malawakang na crisis dahil sa COVID na yan. Imagine, nagawan pa ng paraan ni Pangulong Duterte. Ganyang kagaling si Pangulong Duterte. Diyan mo makikita ang presidente na napakalalim ng problema. Di ba? Tapos nagawa ng paraan kung paano maiahaw ng mga Pilipino. Wala kasing kailangan kurap, magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. Nung si BBM na, Yan na. ay taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. O, kita mo? Etong taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. Okay? Trillion. Ang laki naman nun. Trilyon ang problema. Di ba? Hindi yung sabi nga nila, hindi mabibilang ang trilyon. Kalukuhan talaga ng gobyernong ito. Marami nagagalit sa gobyernong ito. Grabe na. 3 taon, sinasabi niya ni Ma'am Rowena Guanzon, taon-taon, nadadagdagan ng utang. Saan dinadala yung napapangutang? Saan dinadala ang utang? Diba? Nadadagdagan eh. Ibig sabihin, kinakain nila ng mga buhaya, binubulsa ng mga buhaya. At least, nagkakaroon ng utang pa rin. Diba? Nangutang na tayo ng sobra-sobra, pero kulang pa rin. Kasi nga, sinisip-sip ng mga buhaya. Walang hiya talaga mga buhaya. Po, ay nako, hindi po niyo mabilang yan, ang trillion. And sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan, sa 2.7 na utangin natin sa taong ito, sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial institutions, ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes, deficit lagi ang national budget, kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman. Kasi nga naman yung nakaraan lalo na mag-e-eleksyon. Tapos yung mga akap na yan, AX na yan, grabe ang pinagbibigay nila sa tao na wala namang pandemya.
Imagine, walang pandemya, walang COVID, pero nagkaroon ng AX, AKAP, di ba? Talagang, ewan ko kung mapapaisip ka sa ginagawa ng gobyerno. Talagang galawang abnormal na po yan. Galawang hayop at abnormal na po ang ginagawa ng gobyerno. Kaya, ayan po, no, nagkakalaglagan na sila, tapos kanya-kanyang kaso na. Yung mga dating loyal sa BBBM na Marcos, nilalaglag na ng Marcos. Ganyan sila walang hiya. Dahil, kapag ikaw napakinabangan na, yun, lalaglag ka na nila. Wala nang ibang ginawa ang gobyerno kundi mamulitika at mangurakot. Kung ano yung kalaban at hindi nila kaalyado, tinitira nila. Kaya lalong yung bansa natin, lumulubog at lalong nawawala ng pag-asa sa ekonomiya. At ng kanilang dating speaker. Ayun, ibig kong sabihin, may mga Kapalpakan. kapalyahan. Kapalpakan. Kapalyahan. Kapalpakan. Yun naman. Si Digong. Opo. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong Nangurakot. looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, Oo, kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain yung Yung dapat pabila mo na, Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, Batid na yung kawalang hiyaan ng Kongreso, di ba? Laging lahat na CDC dito, puro Kongreso. Ngayon nga, tahimik sila di ba? Nasa na yung Quadcom, Tricom, di ba? Kasi yung Quadcom tsaka Tricom, binayaran sila dyan. Bayad sila dyan. Kasi magtatrabaho sila ng lalaban sila kay Sara, pag-iinitan nila si Duterte, pero babayaran sila ng speaker. Dyan napunta lahat ng mga pera ng taong bayan. Pero imagine, talagang hindi pa yan. Yung mga bayad na yan sa kanya, iba pa yan. Yung, kumbaga, humihingi pala sila ng percent sa mga project, iba pa yun. Kaya, tiba-tiba yung mga buhayang kongresista. nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng sedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng bat. Bibili ka ng gamot, may bat kung hindi ka senior. O PWD. Bibili ka ng pagkain, bigas, may bat kung hindi ka senior. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa bat, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit habang ang mga congressman gagawa ng budget na deficit na, nanakawan pa nila ang mga... Ayan problema. sinabi ni BBM, Kaya nga lumalaki, di ba? Yung lumalaki ang utang. Dahil walang napupuntahan. Alam mo kung bakit? Walang tubo Hindi tumutubo yung inuutang nila. Walang kapalit, kumbaga walang walang investment na nangyayari sa gobyerno. Hindi kumikita ang gobyerno. Lalo pang nalulugmok sa mga kawalang hiyang ginagawa ng mga buhaya. kanina mga walang hiya daw sila. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration, Sarili niya. ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Dillon, Sarili niya. what? Why have we come to this? Kasi si Frank Dillon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matino, matuwid na tao yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker, pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa Kapag pinsan mo ang Pangulo, edi ang lakas-lakas ng loob. Malakas ng loob na talagang mangurako. Pinsan mo yung Pangulo Pero kung hindi magpinsan yan,
sabihin ko sa'yo, magkakaiba ng hangarin. Kaya nga si Vic Rodriguez, hindi nila kaano-ano. Sumuko na eh. Umayaw sa kanila. Una pa lang, talagang ina-arrange mo kung sino yung mga buhayang ilalagay sa kabinete. Napansin ni Atty. Rodriguez, di ba? Kung mga ina-arrange niya, yung mga nilalagay niya, puro mga kahina-hinala at mga walang magagawa sa gobyerno. Kaya sumuko si Atty. Rodriguez sa kanila. Custom sa, di ba? Sa Malacanang, lahat yan ay kayang-kaya. Kayang-kaya nilang magnakaw ng ganito katindi. Kaya wala silang konsensya para sa taong bayan at sa Pilipinas. Eh, ang tingin naman sa atin ngayon ng ibang bansa. Hindi lang naman tayo mahirap, pero pinakakurap na bansa Nakakalungkot sa siya, no? buong Asya. Kung Sa palagay nyo, anong kapalit ng pagtingin sa atin ng mga ibang bansa? Di ba? Pag alam na nila na kurap ang gobyerno ng ating bansa at nababalitaan pa nila, bilyon. Hindi basta milyon, bilyon po. Trilyon, oh. Sabay, palagay natin, trilyon na ang nababalitaan nila. Ano sa palagay nyo ang magiging resulta? Wala na pong respeto ang ating mga ibang bansa sa Pilipinas. Mawawalan po ng respeto o wala ng respeto? Wala ng respeto ang ibang bansa sa atin, sa Pilipinas. Ang unang makakarandam niyan, alam nyo, ang mga OFW. Dahil sila ang talagang direktang, yung mukha nila ang humaharap sa mga ibang bansa. Sila yung humaharap sa amo nila na foreigner. Ano, sino ngayon na ang hiyang-hiya sa pagkakataong ito? Ang mga OFW. Eh, yung mga gobyerno hindi naman umaharap sa yung mga mukha niyan, hindi naman nakaharap sa mukha ng mga gobyerno na ibang bansa, di ba? Kaya ganyan sila kawalang hiya kung umarap. Eh, yung mga OFW po, kumbaga baka yumuyuko na lang sila pag tinitingnan sila ng mga taga-ibang bansa. Eh, alam na nakarating na rin sa ibang bansa na pulboronic addictus yung Pangulo. Alam na ng mga ibang bansa. O di, ano ang epekto nito sa OFW, yung mga kababayan natin sa ibang bansa? Ano epekto nito? Hiyang-hiya po sila. Sila po yung nahihiya ngayon. Hindi man sa buong mundo. Ekonomiya, pinag-uusapan natin. Pasensya na kayo. Talagang kailangan lumabas na ito sa dibdib ko. Dahil kung hindi, ay baka naman po ako'y magkakasakit. Ganun pa. Dito niyo binulak sa aming programa. Isa po sa lagi ko nakikita at napapansin ko, Nelson, ang malimit niyo po binabati ko sa Atty. Guanzon, yung mga opisyal na inilalagay pa po yung kanilang mukha sa mga lip goods. May nakita kong kape. Epal. Ano ba? Si Frasco, si Cebu. Pero alam niyo po, hindi pa rin ito nawawala hanggang sa ngayon. Bakit po ba sa tingin niyo hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala yung tinatawag na EPAL? Ano ha, attorney? Kasi po yung patronage Takot silang mawala ng boto. Kaya ginagawa nila yan. Kabalastugan talaga. ng problema. Talagang yung patronage sa sistema at kultura, ayon mga politiko na umangat ang buhay ng tao, na kukunti na mahirap. Eh ngayon, 50% ng Pilipino ay gutom, ayon sa Pulse Asia survey. Tama. That's almost 60. Para pa kasing tuwang-tuwa yung mga politiko pag nakikita nilang lumulod sa harap nila yung mga mahihirap na tao eh. Yung nagmamakaawa at humihingi ng pambayad ng hospital. Parang tuwang-tuwa pa sila ron eh. At saka ang sistema nila dyan eh. Magkakaroon ng utang na loob. Yun ang gusto nilang mangyari. Magkaroon ka ng utang na loob sa akin. Para sa susunod na eleksyon, iboboto mo ko. Ganun po yun eh. Million nagugutom. Pag gutom ang tao, pigado, pobre ang tao, mas madali silang bilhin bawat eleksyon. Mas konti lang bigay ay halos sa halikan na yung mga kamay ng mga politiko. Pero tingnan nyo yung ginawa ng mga tao sa Cebu kay BBM. I-replay nyo. Tingnan nyo yung tingin sa kanya ng mga tao. Puwera gaba lang. Wala talagang Nakasimangot yung mga tao nung pumarap sa kanya eh. Tapos si BBM, panayang kaway. Hindi ko alam kung saan siya kumakaway. Baka yung mga sa puno, yung mga bahay na nasira, yun yung kinakawayan niya. Yun yata yung gusto niyang,
Ang ibig sabihin ng kaway niya, pantapal. Tapalan nyo na lang. Nang kawalang hiya ng gobyernong ito. Extend ng kamay sa kanya, wala man lang Wala nagsigaw-sigaw eh, na, wala. Mr. President, salamat, dagang salamat. Walang Pero, tuwa sa kanya. buyag, ang mga tao, yung Yan ang talagang wala kang magagawa kapag bangag ang Pangulo. Eh. Manhid po, manhid. Alam niya na nga na galit na sa ang tao sa kanya. Manhid pa rin. Alam niya na nga hindi na natutuwa yung mga tao sa kanya. Tapos nung pumunta siya at bumisita, alam niyang hindi na siya kinakawayan. Okay lang sa kanya. Alam niyo kung bakit? Bangag eh. Walang hiya. galit kay BBM, nakikita talaga sa mukha nila. Sana mapukaw na ang mga pobre ba na wag na kayong pa-vote buying sa 2028. Kung magbigay sila ng pera, Wag na, tanggapin nyo wag na na lang. dapat. Hindi naman nila alam kung anong nilagay mo dyan sa baluta mo. Oo. Itong mga congressman na ito, totoo Sikreto pa si ko Buno ito eh. Kayo lahat, sana kalat yung 10% lang yata matitino sa inyo, baka 5% lang eh. Sana yung 95% sa inyo, sana matalo kayo lahat sa 2028. Dapat sana, hindi lang matalo, dapat makarma kayo sa ginagawa nyo. Yung mga congressman na yan, mga buhaya dyan. Tingnan yung nangyari sa atin. Oo. Oo. Malala pa tayo sa Vietnam? Ha? Hindi na. Dati ay, sikat-sikat tayo ah. Malala na tayo sa Thailand. Abay dati, gagawa na sana tayo ng aeroplano eh. Di ba? Oo. Yung rice sa IRRI, sa UP de Los Baños, nauna pa tayo dyan eh. Di ba? Ngayon, nag-import na tayo sa Thailand. Sa tourism, kulilat. Last tayo. Sa education, sa literacy, last tayo. Nakakaawa na ang mga bata eh. Gagraduate hindi marunong man lang mag-intindi kung ano ba yung binasa at minimorya niya. Nako. At si Bongbong, masyado namang yabang na magaling siya na presidente. 22 lang ka-classrooms ang nagawa niya. Sa isang... Pero mo, 22. Ilang years na. Pambira. Ilang... Kumbaga yung magagasta mo lang dyan sa 22. Wala pang 1 million niya. O sa palagay natin. 22, 500 na 500,000 isa. 22 times 500, di ba? Ganun lang. Billion yung pondo eh. Trillion pa nga ang inutang. Billion yung pondo. Million. 100 million. Walang nagawa kasi nga isa siya sa mga mastermind na tinuturo ng mga tao at mga ni Saldico. Di ba? Kasi addict daw sabi ni Amy Marcos na wala na sa katinuan. Wala na rin talaga, wala na. Laga pa. Taon, ano ka ba? Kung gising ka sana, hindi ka sana laging tulog dyan, Mr. President, nalaman mo na yan sa first month, di ba, sa inventory mo ng performance at targets. Anong nangyari sa Philippine Development Plan ng NEDA? Aha. Yan ang dapat batayan sa administrasyon ni Marcos na wala tayong sasabihin, walang bayad ng politika. O sige, NEDA, ilabas mo sa amin ang iyong analysis at comparison. Ito ang Philippine Development Plan. Oo. Ito, poverty alleviation, hunger. Kaya napapansin nyo, di ba? Wala siyang may pakitang datos o data. Lagi sa kapag siyang nagsasalita, walang naipapaliwanag. Siyempre, ang datos niya kung paano humit-hit ng pulburon. Ayon kay kay Amy Marcos ganyan po. Na-addict daw ito kasing bangag at addict na pangulo na ayon kay sa kapatid niyang si Senador Amy Marcos Ganyan po, hindi nakakapag-isip ng maganda. Ganyan na mga dapat isolve at ito yung nagawa ni BBM sa loob ng 1 taon lamang. 3 taon lamang. So ang ano po namin, hindi po ito politika ang banat ko sa kanya ba? Opo. Ekonomiya at kabuhayan ng tao, grabe ang poverty. Yung foreign direct investments, bumagsak 40.5% this year. Ano ibig sabihin yan? 0.5 billion o 500 million na lang ang foreign direct investment na pumasok itong taon na ito. Opo, 2026. Anong pinagmamalaki ni BBM sa atin? Na pag umaalis siya, nakakakuha siya ng mga milyon na investment. Sana ang mga bagong factory para meron tayong bagong trabaho. Sana po ang mga investment. Kaya nga Wala. ang advantage ng investment na nagtatayo ng ibang bansa, di ba?
Kapag nagtatayo ang mga ibang bansa, yung mga bagong factory dito, mag-invest sila at magtatayo ng bagong factory. Ang unang-una pong makikinabang ay yung mga Gen Z na gagraduate ngayon. Sila po yung magiging, kumbaga, makapasok sila. Fresh graduate di ba? Makapasok sila. Sila yung magiging pioneer. Kasi sila yung nagsimula ng kumpanya. Sila yung nagsimula magtrabaho at magtayo para umunlad ang isang kumpanya na pagmamayari ng ibang bansa, di ba? Kaya kapag ganyan, maraming trabaho na makikreate o may maraming trabaho ang makukuha sa ating Pilipino, di ba? Kaya ngayon, ang mangyayari ngayon, sa totoo lang, marami yung magsisialisan dito sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa at maging OFW. Ganyan po ang mangyayari. Sa totoo lang, wala nang trabaho rito Wala nang makukuhang trabaho. Ang mga nananatili na ng trabahador dito, yung mga dating nagtatrabaho na sa ibang kumpanya. Na dati nang nakatayong kumpanya, na naging regular na sila, o hindi na sila alis. Yung mga magtatrabaho, yung mga gagraduate, na bagong graduate na mga Gen Z, sila ngayon ang aalis at mag-a-apply papuntang abroad. Diba? Ganyan po ang nangyayari sa sitwasyon natin ganito. Tapos aasa na lang ang gobyerno sa remittance ng OFW. Hindi ba napakakapal po ng mukha? Diba? Sino naman mag-invest sa Pilipinas kung Wala ganito na. kakurap ang gobyerno? Nakakalungkot po Wala, yan. wala Pero na. balikan ko yung punto ng EPAL. Ito ba talaga nakakatulong para suportahan ng mga politiko ang isang tao? Sabi nyo nga, dinidikit ang kanilang mukha kung saan-saan. Ba't masyado kasi sa tingin nila, parang masyado malakas ang loob na gawin ito ng mga politiko na umepal. Kasi ang Walang tanong, batas. walang batas. Pero total, nakakatulong ba ito para iboto sila ng tao, attorney? Oo naman. Kasi kung ang mga pobre, na-brainwash na nila, na ganyan talaga. Opo. Day in, day out. Pag may Lalo na yung mga mahihirap na hindi alam kung anong attitude o yung performance ng isang politiko. Basta makita lang nila yung muka at eto binigay sa kanya. At talagang iyan ang magiging biktima sa mga eleksyon. Pero kung yung mga tao may pinag-aralan at nakasubaybay sa mga politikong issue, ay hindi makapurma yung mga yan. Di ba? Lalo na yung kagaya natin na alam natin kung sinong hindi dapat iboto. Di ba? Pero kapag yung alam natin naka-epal at ang laki-laki ng muka, tapos alam natin hindi maganda ang performance, hindi yan hindi uubra yan sa atin. lamiti, bigyan mo ng bigas, ganyan-ganyan, lagyan mo ng ano. Pero, dahil nangangailangan ng tao, walang batas yung anti-epal. Anti-EPAL. Wala Walang kasi batas. yun. So, Ang hirap kasi. sana, ito lang yung ko, sana sa COA, yung panawagan ko. Example, sa COA, may regulation Opo. na bawal na mga pangalan ng mga congressman at mga politiko doon sa mga billboard. Oo. Andyan pa rin. Dapat may gano'n din silang regulation na pag namimigay ka ng mga kung ano-anong goods and services, na ginamit mo yung government money or funds from your office, bawal din yung EPAL, bawal din maglagay ka ng sticker mo dyan. Congressman Frasco, baw, mura magkinsa kag gwapuha ba? Tayo ka ng sticker mo, mura wapo mo kay kadiaway. Sus ka. Kuyawan na tani mo. Brown pagkaepa. Tama na yan. Etong mga Bagyo na nga Itong mga matay na nga yung tao mo bigyan mo pa ng mga tubig na may picture mo. Baka daw ilagay sa pitaka yung picture. Tama expire, di ba? Pero ito pong mga ginagawang investigasyon, ang dami Meron tayong Senate Blue Ribbon, may ICI, Walang kwenta. siyempre pupunta sa DOJ. It cannot even subpoena. Aasa ka pa dyan sa Blue Ribbon, tsaka ICI. Wala na tayong aasahan dyan. Yan yung mga krineate yan, ang nagtinayo niyan, para lang pagtakpan ang mastermind. Isa lang ang purpose niya. Talagang pagtatakpan ng pinaka-mastermind. At yung mga sapsap at yung mga butete, yun yung target nila. Kakasuhan na raw nila No power of subpoena. Kaya tinan mo, invitation. We are inviting former Speaker Martin Romualdez. Abay, sino ba yan? Yung Royal Highness? Yung treatment sa kanya. Tapos sasabihin niya, I ask for Yung tipong pinatawag pero VIP ang dating, di ba? Ganyan si speaker. Ganyan si dating speaker, Romualdez. Wala lang. Talagang interviewing marino lang talaga. postpone. Postpone naman.
Ano bang nangyari? Sabi may sakit daw siya, gusto niya pumunta abroad. Laki-laki, lusog-lusog na katawan mo, bigla ka na lang mag-abroad. Ano naman ito mga ito, lahat ng may sakit pag nagsisigaw ng tao na ikulong kayo. Tingnan niyo naman ang mga rally, ikulong na yan, ikulong na yan. Alam mo, arami na akong rally na puntahan. EDSA 1, nandito ako. Kasi anti-Marcos, anti-martial law activist ako. Saka yung buong pamilya ko dun sa Negros ay nag-support kay President Cory Aquino against Marcos. So, sa EDSA 2, nandyan din ako. Ito, bawat rally sa EDSA, kahit 68 years old ako ngayon, nandyan din ako. Bawat rally dyan, nandyan ako, present ako, may picture ako. Lahat ng protestang maglalaki, nag-a-attend ako, gusto ko makita ang mga tao. Talagang, ang mga tao, lalo na yung mga bata ngayon, galit na galit sila sa BBM administration. Eh, kaliwa. Pero imagine, no? Kahit yung mga bata, may pakialam na sila. Kasi, nakikita sila sa social media sa pamamagitan ng cellphone. Kasi po, ang mga bata ngayon may hawak ng cellphone. May kanya-kanyang cellphone na rin. Kumbaga, sa isang wallet ang katumbas niya na isa cellphone na. Di ba? Kaya binibigyan na nila ng cellphone ng mga bata para kapag nag-text, kapag wala sa bahay, syempre makukontak, madali makontak ang mga bata. Kaya hindi sila ligtas sa mga Gen Z at sa mga bata. Alam na rin ng mga bata kung gaano kakurap ang gobyernong ito. Alam na nila ang nangyayari sa politiko. Alam na nila. Dati, hindi naman nagsisigaw ng BBM resign. Ngayon, nagsisigaw na sila BBM resign. Ito naman mga ayaw kay BP Sara. Opo. Ay, ayaw namin mag-BBM resign kasi pag nag-resign si BBM, si Sara Sara papalit, mas oo. ayaw namin sila. Alam mo, ang bright nyo talaga. Napaka-bright nyo eh. Palubog Hindi na ko yung na bansa. talaga maintindihan kung ano ba talagang gusto nyo. Well, ano lang talaga, sarado ang utak. Walang pagmamahal sa bansa. Alam na nga nilang palubog na ang ekonomiya eh. At palaki na ng palaki ang presyo ng mga bilihin. Ganun pa rin ang pag-uutak nila. Basta wag lang nilang mailuklok si BP Sara o basta ayaw lang nila kay BP Sara. Kahit na lugmok na at wala nang makain ang mga may hirap dito sa ating bansa. Ganun pa rin sila. Ganun kasarado ang utak nila. Gusto nyo, ganito na lang tayo 3 taon pa. Yun ba ang gusto nyo? Just because ayaw nyo kay Sara. Eh, may konstitusyon eh. Di ba tinanggal din natin si Marcos? Batas nga pala. Eh, hindi nga si Cory ang vice president doon. Tinanggal din natin si Erap. Teka muna. Yun na, Pero yung kay alam nyo, yung kay Cory, nung pinatalsik si Senior Marcos, tatay ni PBBM, nung pinatalsik, dapat hindi si Cory ang pangulo noon. Dahil hindi naman siya ang vice president eh. Ang vice president no si Tolentino. Kaya kawawa po si Tolentino. Dapat na naging pangulo noon si Tolentino. Ganyan po kasarado ang utak ng Dilawan. O, di ba iluklok lang nila si Cory. Eh di layang-laya na sila sa pangungurakot noon. Malala rin ang pagkurakot nung kay Cory ha. Lumala ang bansa natin ha. Bumagsak. Pero sa totoo lang, mas magaling talaga yung Marcos Sr. Pero talagang nagalit na. At kagagawa ng mga komunista at mga Dilawan, ginamit nila yung tao, nagamit yung social media. Ay, sa bagay, wala pang social media noon. Ang talagang nagmanipula sa atin yung mainstream media. Kasi wala pang social media. Pero kung may social media noon, hindi ubra yung ginagawa ng paninira ng mga Dilawan kay Marcos noon. sabi nila, ito, just being honest ha? Being honest ha? Oo. Ay, huwag kayong sumali sa rally ng Luneta kasi INC yan. Teka muna, EDSA 1, EDSA 2, si Cardinal Sin tumawag pag si INC ang tumawag ng rally dun sa Luneta, masama sila? Ano kasi yung Katoliko Dilawan talaga ang Katoliko. Kaya hindi sila sumama. Bakit? Ang Katoliko kasi baka Bakit? Baka bayad ang Katoliko, di ba? Binabayaran ng gobyerno. May may naambunan siguro ng gobyerno, yung Katoliko. Yung gobyerno ngayon baka inaambunan nila Katoliko, kaya tahimik yung Katoliko Sa totoo lang. Hindi ako INC pero
Attorney. Kung minsan hindi ko na maintindihan, kayo matatalino kayo, yung iba kasibigan ko pa kayo sa Facebook, kung bakit nabobo na kayo. Attorney, Nabobo na kayo ni BBM. Opo. Oo, Hindi talaga ganyan. sa to. Oo. Ang importante i-focus nyo who has the power and who is failing us now. BBM has failed the people. He has failed because he has no capacity. He is incompetent. He is unfit to hold office. Attorney, magkape muna kayo ha. Baka mamaya ay... Tubig muna para... Tubig tayo. Para high pressure. Yan. Ay, Pinoy. Di po ba? Yes po. Teka, ano? Ayan. Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. Siyempre, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Kaya ito po, no? Napakinggan natin si Attorney Rowena Gawanson na talaga namang napakalupit at may alam talaga sa ekonomiya. Hindi basta-basta ang mga credential na nakuha niya. Kaya yan po, hanggang dito na lamang po. Yan.